Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa episode 96. So medyo marami-rami na rin yung ating naipahayag dito sa sanlibutan. So ang purpose po nito ay para ipangaral ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakarinig, lalo higit sa sanlibutan na nakakaunawa ng ating pong lingwahe. So tayo po ay may pinag-aaralan at under pa rin po tayo ng topic nating Christology. Ito yung pag-aaral kung sino si Jesus at ano ba yung mga ginawa niya. So last meeting, napag-aralan natin si Jesus ang tinapay ng buhay. Kaya nga doon sa isang claim ng Panginoon yung pinag-usapan natin ngayon, yung 7 I.M., yung divine claim ng Panginoon na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. At tulad ng pangako natin, ito yung pangalawa doon sa kiniklaim ng Panginoon na siya ang liwanag ng sanlibutan. Ang text po natin nasa John chapter 8 verse 12. Ang sabi rito, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. So napakaganda po ng imbitasyon ng Panginoon sa atin at ang pangako niya ay hindi na tayo lalakad sa kadiliman. So pag-aralan natin muna yung sitwasyon na ito. Ang settings po nito ay nasa templo. Siya po ay nasa Jerusalem at during the Feast of Tabernacle. Ito po ay mababasa natin sa chapter 7 and chapter 8. At sa panahon na yun ng kapistahan, iniilawan yung isang malaking ilawan o doon sa temple court na tinatawag. At sinisimbolo nito yung guidance ng Diyos sa Israel nung sila ay naglalakbay sa wilderness. Ito po yung tinatawag na pillars of fire. So tatandaan natin ang story nung ang mga Israelita po ay lumabas sa Ehipto at habang sila ay naglalakbay sa wilderness o sa ilang, paggabi po ay merong pillars of fire. At sa araw naman, merong mga clouds na lumililim sa kanila. So, ganoon po iningatan ng Diyos ang mga Israelita nung siya ay inilabas. Inilabas nila sa Ehipto itong mga Israelita. Kaya nga during that pista ng tabernakulo, ay inaalala nila itong ginawa sa kanila ng Diyos at bilang pag-alala, sinisindihan nila itong isang malaking ilawan dito sa templo. At kung nung sinabi ito ng Panginoon, I am the light, He is declaring, He is the true and greater light. Kaya nga, yun nung sinabi niya doon sa mga nando sa templo, sabi nga ng Panginoon, muling nagsalita si Jesus sa mga tao at sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, siya yung dakilang liwanag. So, siya yung totoong liwanag ng sanlibutan. Kaya nga sa ating pagpapakilala sa Panginoon at sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin na ang Panginoon talaga, siya yung ilaw ng sanlibutan. So, pag sinabi pong I am, ito po isang divine declaration. Ito po yung kanyang claim, yung kanyang katauhan, yung deity niya. Pag sinabing I am, nag-i-echo ito sa pagiging Diyos at na inireveal doon sa Book of Exodus chapter 3 verse 14 nung inutusan po si Moses na ilabas sa Ehipto.
mga Israelita. Kaya nung tinanong, sino po ba kayo? Sabi ako nga. Kaya nga yung word na I am, ito ay nakatungkol sa titulo o sa pangalan ng ating Panginoon. So, hindi kini-claim ng Panginoon na siya ay yung nagbibigay ng liwanag sa sanlibutan, kundi ang claim niya, siya yung ilaw ng sanlibutan. Natatandaan natin sa John 1:4-5, ang sabi niya sa verse 4, mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman magagapi ng kadiliman. So, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, siya ay nagbigay ng buhay, at ang buhay ay ang ilaw pala ng sanlibutan. At ang Panginoon po yan, ang nagkiklaim po niyan. Kaya nga sa Kanya may liwanag tayo at may buhay, at kapag hindi natin siya pinaniwalaan sa bagay na ito yung posibleng hindi natin makakamtan. Kaya nga yung in contrast do sa sinabi niya na hindi magkakaroon ng ilaw at hindi magkakaroon ng buhay yung wala nito at lalakad sa kadiliman. So nakita natin ang Panginoon ay merong pinakikilala rito ang katangian o katauhan. Siya yung liwanag. Hindi lamang siya nagbibigay ng liwanag, but He claims to be the light of the world. Siya yung nagbibigay ng liwanag sa limbutang ito. So, ang laki ng scope. Hindi lamang para sa mga Israelita. Yung una kasi, nung panahon na nasa wilderness, para lang sa mga Israel. Tatandaan natin nung sila binigyan ng tanglaw sa dilim, ito yung pillars of fire. So, para lang sa mga Israelita. Hindi lang sa isang bansa, hindi lang sa bantang Israel, at hindi lamang sa isang group, kundi ang binibigay ng Panginoon na ilaw o liwanag ay para sa buong sangkatauhan. So, napakaganda nung daladala ng Panginoong mensahe sa atin. Kaya nga, kung ang Panginoon pong Jesus ay hindi pinangalan ng Jesus, sino kaya yung ating kikilanling ilaw o nagbibigay ng buhay sa sanlibutan? So, nakita natin, si Jesus na mismo ang nagsasabi na siya ito. At sa pamamagitan nga ng pananalig natin at pag-aaral natin ng salita ng Diyos, makikilala natin ito na siya yung ilaw na tumatanglaw sa atin at higit sa lahat nagbibigay ng buhay sa atin. Pag pinag-usapan po natin yung light, ang ibig sabihin po ng light sa banal na kasulatan, ito po yung una, yung buhay. Na sinabi nga niya kanina, ang buhay ang siyang ilaw ng sanlibutan at sa kanya nagmumula ang buhay. Sabi nga, ang buhay, liwanag ang nagsusustain sa buhay physically. Imagine natin kung laging gabi tayo, paano tayo magkakaroon ng magandang buhay at paano natin to masusuportahan. At ang sabi nga, kung siya yung liwanag, siya yung buhay, ang sabi, kung wala pala ang Panginoon sa atin, parang hindi masusustain o hindi mapupunuan ang ating buhay ng liwanag o na nagmumula sa Panginoon kung wala siya sa atin. Physically and spiritually, Jesus gave eternal life. So, yun yung isang ipinapangaral natin kung bakit kailangan natin makilala ang Panginoon. Kasi yung buhay na eternal at yung buhay physical, parehong ang Panginoon ang siyang nagbibigay. Kaya nga pag hindi po natin nakilala na siya yung ilaw ng sanlibutan, siya yung nagbibigay ng buhay sa sanlibutan, siguro physically, hindi natin siya ma-experience. Even spiritually, hindi natin siya ma-experience. Kaya
dapat makilala natin ang ating Panginoon. Kaya nga maganda po yung topic nating Christology. Ito ay pag-aaral tungkol kay Jesus at kung ano ba siya at sino siya, ano ba ang ginawa niya. So, pag sinabing light, hindi lamang buhay ang tinutukoy dito. Ito ay nagbibigay din sa atin ng guidance o nagbibigay sa atin din ito ng direksyon. Kaya nga, katulad ng mga Israel, iginaid sila ng pillars of fire sa wilderness nung panahon na sila naglalakbay. So sa panahon natin ngayon, ang Panginoon ay nagbibigay din ng guidance sa mga believers today. Kaya nga kung tayo po ay mananampalataya, si Jesus po, ang Panginoong Jesus po ang siyang nagbibigay sa atin ng direction, ng guidance, ng ating dapat sundin. Kaya nga kung ang Panginoon po ay hindi kasali sa buhay natin, wala pong mag-guide sa atin ng tama. Ang dami pong ngayong mga Kristiyano kung turingan, pero po hindi po sila sumusunod sa ating Panginoon bilang ilaw ng kanilang buhay. Kadalasan, ang ilaw na ito ay nane-neglect nila at hindi nila ito sinusunod. Excuse me. Kaya nakakalungkot minsan tayo po ay Kristiyano na and then ang buhay natin ay para bang hindi karapat-dapat tularan ng mga tao. Ibig sabihin, ang lakad natin sa sanglibutan ito ay hindi katulad nung inaasahan ng Panginoon na siyang nag-guide sa atin. Kaya nga ang buhay natin dito sa sanlibutan, pag hindi po kasali ang Panginoon at hindi natin kilala ang Panginoon bilang liwanag, so lalakad pa rin tayo sa kadiliman dito sa ibabaw ng sanlibutan kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Ang dami pong pamilya, kahit sila'y mayaman o mahirap, bakit magulo ang buhay nila? Kasi una sa lahat, hindi sila naigagayad ng ating Panginoon dahil hindi sila nakikinig sa Panginoon o pwedeng hindi pa nila nakikilala ng lubusan ng Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng ganitong gawain, lagi natin kinikwento ang tungkol sa ating Panginoon. So, dapat ang buhay ng isang tao ay naliliwanagan ng ating Panginoon at dapat lumakad sa kaliwanagan dahil sa ating Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano na, so si Jesus ang nakikita sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin and therefore susunod sila sa Panginoon dahil sa atin kasi nakita nila kung paano tayo lumakad. So mahalaga po yung ilaw na tanglaw na yan na binibigay ng Panginoon sa atin. Imagine natin kung tayo po ay naglalayag sa dagat. At kung wala pong mga parola sa mga dalampasigan, so kawawa po yung mga nagbabangka na walang tinitingnang liwanag. So baka mapunta sa laot 'tong mga ito. Kaya nga maganda po yung purpose ng Panginoon sa buhay natin para po tayong namamangka sa dilim na wala tayong nakikita maliban doon sa liwanag na ating Panginoon. So mabibigyan tayo ng tamang direction, makakaangkla tayo sa pangpang kapag tayo po ay sumunod sa liwanag na tinuturo ng Panginoon. So ang ilaw ay tinuturing ding kabanalan. So ipinapahiwatig nito yung pagiging malinis natin. Ang sabi nga, in Christ there is no darkness. Sabi doon sa 1 John 1:5, sabi dito, ito ang aming narinig sa Kanya, sa Kanyang anak, ang ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. So nakita natin yung pagiging Diyos ng ating Panginoon, wala pong kadiliman sa Kanya. So ibig sabihin ito po ay purity or holiness. Ito po ay kabanalan. Wala pong marumi sa ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo po ay katulad ng inaasahan ng Panginoon, tayo ay lalakad din sa liwanag bilang pagpapatunay
na tayo po ay lumalakad sa kalinisan. Ang sabi nga, ang Diyos ay ilaw at walang kadiliman sa Kanya. Kaya mamaya pag-usapan natin yung darkness. Ano ba ang sinisimbolo ng darkness? So, ang light ay tinuturing ding revelation o yung katotohanan. Ang sabi nga, ang liwanag, ini-expose niya yung mga nasa dilim. So, tingnan natin pag may dala tayong flashlight, pag naglalakad tayo sa dilim, nakikita natin na expose yung mga bagay na hindi natin nakikita kung wala tayong dala-dalang flashlight. Ang sabi nga, ang Panginoon, inireveal niya yung God's character. Dati, kung hindi dumating ang Panginoon, hindi po natin kilala ang Panginoon. At hindi natin siya masasamba at hindi natin siya mapapurihan at lalo higit hindi natin siya susundin dahil hindi po natin siya makikilala. Sa bagamat ang Panginoon ay nagparito, ang sabi nga, inireveal niya yung karakter ng ating Diyos, kung sino ang Diyos. Kung ang Diyos ang nakikilala natin ay mabuti, ang Diyos ay tapat din sa kanyang mga pangako at mga sumpa. Kung meron siyang isusumpa, tapat din siya po doon. Kaya nga tayo mga nakakilala sa Panginoon, manatili po tayo sa liwanag o manatili tayo sa katotohanan. So, ang Panginoon kasi nung nagpunta rito, bilang ilaw, so, inire-reveal niya yung mga kasalanan ng mga tao. So, natatandaan natin ng isang instances na mayroong nahuling nangangalo niya na babae at iniharap sa kanya ng mga Pariseo ang babaeng ito. Pero kung titingnan natin, ang Panginoon ay nireveal niya yung kasalanan ng tao. Sabi nga ng Panginoon, ah, yung walang kasalanan mauna ng bumato. At nangyari na walang bumato doon sa babae. Pero kung mapakita natin dito, ang Panginoon kayang-kaya niya expose yung mga bagay na tatago, bagay na sa kadiliman, lalo higit yung mga kasalanan natin. Kaya nire-reveal niya sa pamamagitan niya yung mga natatago natin sa dilim. Kaya nga wala po tayong may tatago pagdating ng Judgment Day. Ang Panginoon po ang siyang huhusga sa atin. Ang sabi nga, there is no darkness in Him. Walang madilim sa Kanya. Kita niya sa lahat. So, ano yung kondisyon ng sinabi ng Panginoon? Kaya nga, ang sabi rito, ako ang ilaw ng salimutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Ano yung kondisyon? Ah, hindi na lalakad sa kadiliman. Ang sabi nga, ang sumusunod sa akin. So, ang condition is to follow me, ang sabi ng Panginoon. So, ano ba yung pagdating sa sinabi ng Panginoon na ang sumusunod sa akin? So, ibig sabihin, tayo po ay manalig sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, mag-submit tayo sa Kanya, at magkaroon tayo ng patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, he hath follow me, ang sabi nga, hindi nalalakad sa kadiliman. Kung mapapansin po natin mga kapatid, hindi na raw lalakad, sabi ng Panginoon, ang susunod sa Kanya. Ano ba yung nire-represent ng darkness o walk in darkness? So, number one, yung kasalanan, siyempre. Alam naman natin na matagal na natin alam pag lumakad ka sa dilim, ikaw yung gumagawa ng kasalanan. At higit sa lahat, yung pagiging ignorance natin, yung wala tayong kaalaman tungkol sa Kanya. Para tayong, pag hindi natin nakilala ang Panginoon, para tayong lumalakad din sa kadiliman. Kasi wala tayong liwanag na nagmumula sa Kanya. So, mga ignorante po tayo, o mga hindi natuto tayo, kaya kung sino-sino na lang ang sinasamba natin. At ang ibig sabihin pa rin ng lumalakad sa kadiliman ay yung mga taong hindi connected sa ating Diyos. They are separation from God. So, dahil nga sa kasalanan, na-separate tayo sa ating Panginoon. So, yun po yung mga nasa darkness, yung hiwalay sa Diyos. At isa pa, yung magkaroon ng spiritual blindness, yung bulag ka
sa spiritual na bagay. Maraming tao na hindi sumusunod sa Diyos dahil hindi sila nakakakita at hindi nila nakikita yung mga bagay na mahalaga, lalo higit yung mga bagay na pinahalagahan. So, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, yung mabubuhay tayo sa immoral at spiritual darkness. So, the absence of knowledge, ang sabi nga, is the condition of fallen heart. So, ah, yung pagkawala ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon ay isang dahilan yan para nagkaroon tayo ng ah, makasalanang puso o yung sumusuway sa ating Panginoon. So mahalaga na makasunod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi niya nga dito, ulitin ko, ako ang ilaw ng salibutan ang sumusunod sa akin. Diba? Mahalaga yung sumusunod sa Panginoon. Mas marami pang sumusunod ngayon sa mga kapwa nating tao kahit hindi na teaching ng Panginoon ang tinuturo, ay sige pa rin sunod sila. So mahalaga na sa Panginoon po tayo lahat sumunod. Kami po ay tagapagturo lamang ng mga iniuutos ng Panginoon. Kami po ay sumusunod lamang din sa ating Panginoon sa abot ng ating makakaya. So, ganun lamang po ang buhay Kristiyano natin, ang pagsunod sa liwanag tungkol sa ating Panginoon. So, pag sinabing follow me, yung faith natin, yung obedience natin, yung submission natin sa Kanya ay kabilang din. At ang sabi nga, follow means trusting Him as Savior. So tayo po ay nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas at hindi lamang bilang tagapagligtas o inaalay natin o tinatalaga natin din ang ating buhay sa Kanya bilang Panginoon. So talagang sa Kanya tayo nagdedepende at lumalakad tayo sa Kanya ayon sa Kanyang mga salita o ayon sa mga palatuntunan. So hindi ito yung mga bagay lamang na ah, mga ordinaryong pananalig. So hindi po ganoon. It's a committed discipleship. Pag sinabing committed, talagang sinuko natin po yung ating buhay at nakatalaga ito sa ating Panginoon kung isasali natin yung sarili natin sa ating Panginoon. So nakita natin dito pag sinabing committed o magkakaroon tayo ng commitment sa Panginoon, susunod at susunod tayo sa Kanya sa abot ng ating makakaya. Kapag po tayo sumurrender sa Panginoon, it must be 100% surrender sa Panginoon. Makakasunod po tayo sa Kanya. Kaya marami pong Christian ang hindi po totally surrender sa ating Panginoon. So, tinanggap nila ang Panginoon dahil para magkaroon lamang sila ng Savior, pero hindi para sundin as Panginoon natin. So, marami pong ganyan ngayon. And then, may promise po ang Panginoon. Ang sabi rito, hindi na siya lalakad sa kadiliman. Ang sabi, shall not walk in darkness. So, pag sinabing hindi na lalakad sa kadiliman, meron na pong tayong freedom from spiritual blindness. So, minumulat tayo ng Panginoon. So, ipinakikita sa atin ng Panginoon yung kanyang kadakilaan, yung mga bagay na kailangan nating gawin. So, malaya na tayo doon sa pagkabulag nating spiritual. So, malaya na rin tayo sa paghahari ng kasalanan kapag tayo po ay lumakad sa liwanag. Ang sabi nga, the light breaks the powers of sin. So, talagang ihahayag ng Panginoon ng katotohanan, ng liwanag, yung mga bagay na sa kadiliman. At ang Panginoon po ay walang nakalingid sa Kanya. Lahat po ay alam ng ating Panginoon. At meron po tayong assurance ng direction. Meron tayong kasiguruhan ng ating tinatahak na landas. Kasi pag meron po tayong liwanag, sabi ko nga kanina, katulad ng mga parola,
So kung wala pong parola sa dalampasigan, so walang kasiguruhan yung ating direksyon. Kaya nga dito, believers are not left to wander. So hindi siya maglalayag ng sa kawalan. So talagang lalakad siya ng merong direction kasi meron siyang nakikitang liwanag at meron siyang pumapatnubay sa kanya. So sabi nga, this is a strong promise. Ito yung matibay na sinabi ng Panginoon dito. Ang sabi, you shall not, ano sabi nga sa English uh, ang sabi, will not walk in the darkness. Sa ibang translation, ang sabi, you shall not walk in the darkness. So, napakaganda po mga kapatid, pag nakilala po natin ang Panginoon at nagpapakilala naman talaga siya na siya yung ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, sabi, uh, shall have life. So, ano yung promise ng Panginoon sa atin? Ano yung binibigay ng Diyos sa ating magkakaroon tayo? Ang sabi po rito, magkakaroon siya ng ilaw sa kanyang buhay. Shall have the light of life. At ang ibig sabihin po niyan, light that produce life, spiritual regeneration. O magkakaroon tayo ng eternal life. So, ibig sabihin tayo isisilang na muli at tayo ay muling binuhay ng Panginoon. And then magkakaroon tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan. So, ang tinutukoy ng Panginoon doon sa John 1:5, John 1:5, sabi mo, siya yung buhay. So, ibig sabihin, ang sumusunod sa ilaw ay magkakaroon ng buhay. Napakaganda po nung sinabi ng Panginoon na yan. At ang sabi nga, ang ilaw ang nagsusustain ng buhay. O sino ba yon? Ang sabi, meron ongoing fellowship with God. Kaya dapat patuloy tayong may pakikipag-fellowship sa ating Panginoon. At sa patuloy nating pakikipag-fellowship sa Panginoon, mag-grow tayo in holiness. So makikita natin yon. And that holiness, ang sabi nga, this is the light. This light is not temporary, it is eternal. So hindi yung holiness na makikita sa atin ng Panginoon ay yung made-develop natin sa pagsunod sa Panginoon, hindi po temporaryong liwanag, kundi eternal. So hanggang sa kabilang buhay mga kapatid, magkakaroon tayo ng ah, buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin kung ano makikita natin dito, pag pinag-aralan natin yung mga ah, ating pinag-usapan ngayon sa gabing ito para po sa ating conclusion. So, kailangan nating lumapit sa ilaw para magkaroon tayo ng salvation at hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Napakaganda po nung verse na ito. At kapag lumakad po tayo sa liwanag, so mamumuhay tayo transparently sa harap ng Diyos. Di ba? Makikita tayo ng Diyos at nakikilala natin yung buhay natin na nakatalaga para sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya. At yung reflection ng liwanag natin. So tayo yung magiging ilaw ng sanlibutan. Tatandaan natin sa Matthew 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, bilang ilaw, tayo po ay magliliwanag din tulad ng ating Panginoon. At tayo po rin yung magbibigay ng pag-asa sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Kaya nga dito sa ating pinag-aralan, ang sabi rito sa John 8:12 na ito, then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. The one who follow me will not walk in the darkness, but have the light of life. So again, yung word na I am is a divine claim ng Panginoon. Siya po yan. At ang invitation niya ay hindi lamang para sa mga Israelites, kundi sa lahat ng tao. So universal invitation na ngayon, hindi na tulad dati na
exclusive para mga sa Israelita lang. So, meron siyang promise conditionally. 'Pag sumunod tayo sa kanya, talagang lalakad tayo sa liwanag at merong glorious assurance, yung eternal life. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lamang siya yung nagbibigay ah, ng, hindi lamang niya ipinakikita yung daan, kundi sabi niya o yung liwanag, kundi siya ang claim niya, siya yung ilaw, siya mismo. Kaya mga kapatid, sana itong video na ito ay patuloy na makatulong sa atin. Kung tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, makikilala po natin ang Panginoon bilang isang ilaw ng sanlibutan. So, pagpalain po tayo ng Panginoon, dagdagan po natin sa susunod yung ating pinag-aaralan tungkol sa ating Panginoon, kung sino siya at yung mga claim niya na sino ba ang ating Panginoon at ano pa ba yung So, pag-aralan natin sa susunod na meeting natin, yung sabi niya, ako ang pintuan. Yan. So, ang Panginoon din yung gate. Siya yung door sa John chapter 10 verse 9. So, ito po yung pag-usapan natin next meeting. Okay po, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at naway nakatulong itong maikling video na ito sa inyong kaalaman pagdating sa spiritual na bagay, lalo higit sa pagkilala sa ating Panginoon. So, layunin po natin, may pakalat natin ang salita ng Diyos sa sanlibutan ito. Sige po, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyo lahat.